Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito pong si Department of Justice Secretary Boying Remulla gumagawa na po ng mga hakbang para malusutan po yung mga kinakaharap niyang kaso sa ombudsman. Dahil nagpaplano po itong mag-apply bilang ombudsman kasi mag-retire na po yung in-appoint ni Pangulong Duterte, si Martires. So nagpaplano na po itong si Boying na mag-apply at na sabi nga sa balitang 'to, nag-abiso na siya kay Bongbong Marcos na gusto niyang kunin yung posisyon ng ombudsman. Dahil alam naman natin na may alam nitong si Boying dito kay Bongbong Marcos at malamang sa malamang, malaki ang posibilidad na ito ang i-appoint ni Bongbong Marcos kahit na ayaw ng mga appointing body. Kasi may mga dadaanan pang proseso 'yan pero malamang sa malamang, buo na yung pagpapasya rito ni Bongbong Marcos dahil alam niya po protektahan siya ni Boying Remulla pagkatapos ng kanyang termino dahil mananatili si Boying ng mga ilang buwan pa siguro bago mag-retire bilang ombudsman. So ito panoorin natin yung naging reaksyon dito ni Coach Oli sa plano ni Boying na kunin yung posisyon ng ombudsman. Eto, pag-usapan natin, ito isang kapalmoks pa. Isa pa tong kapalmoks. Ay, nako. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Ano po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Hanggang July 27 na lang ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian nitong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na. I don't think so. ang tanong. Ganda ng tanong ng report. Pero hindi po ba conflict yon? Kasi ito meron pa tong kinakaharap na reklamo o demanda sa ombudsman na hinain ni Amy Marcos. Ang tanong, hindi ba yun magiging conflict? I don't think so. Coming from a person, hindi raw magiging conflict na meron siyang kinahaharap sa ombudsman, coming from a person na sinabi niyang ipapa-aresto niya pag pumasok ang ICC. Walang karapatan ng ICC dito. Hindi papapasukin ng ICC dito. This is the same person na nagsabi nun. Na nagsasabi ngayon na hindi conflict of interest. At hindi lang yan, Coach Oli. Walang conflict of interest. Yung anak nga niya, di ba, nahulihan ng pinagbabawal na kush. Hindi siya leave of absent, hindi niya binitawan yung posisyon niya bilang DOJ Secretary kahit na yung anak niya mismo nahulihan. Walang conflict of interest. Na-dismiss nga kagad ng mabilis yung kaso ng kanyang anak. Sinibak sa pwesto yung hepe ng PIDEA dahil hinuli yung anak niya, pinalitan ng katsokarat niya, inappoint niya para mawala na yung ugong. So napakaikli ng panahon, dinismiss yung anak niya habang siya yung DOJ Secretary. Drugs po ang kaso ng anak niya, non-bailable pero nai-acquit po. Walang conflict of interest po doon. At kung titignan nyo napaka-confident ni Secretary Boying Remulla na siya yung mas malamang na may appoint ni Bongbong Marcos bilang susunod na ombudsman. Kasi feeling lang natin, may alam tong si Boying Remulla na pwedeng
Kasi may pagkaabalimbing din to si Boying Remulla, politiko po ito. Alam niyang laruin itong si Bongbong Marcos. Kapag, ito hula lang naman natin, fearless forecast. Kapag ito hindi napagbigyan ni Bongbong Marcos, babaligtad to pag iba na yung nakaupong presidente. Malaki ang posibilidad. Now, pwede rin namang talagang siya yung piliin ni Bongbong Marcos kasi may mga kakaharapin silang kaso sa ombudsman. Ngayon, kung siya yung nakaupo na ombudsman, malamang sa malamang, puprotektahan niya itong si Bongbong Marcos. Kaya malaking malaking katatawanan kapag itong si Boying Remulla naupo na susunod na ombudsman. Kahit meron siyang kinaharap sa ombudsman at siya pa ang magiging ombudsman. Naniniwala pa ba kayo sa sinasabi nito? Ewan ko na lang. Sa mga nangyari dito kay Boying, siguro hindi lingid sa inyo yung kinaharap nito. Even yung sa anak niya, biglang naglaho. Ganun na lang kabilis na desisyonan. Siya pa ang hindi ko alam kung gaano katindi kakapal ang mukha nito. Siya pa ang may gana. Magre-request pa siya talaga. Magsasubmit pa siya ng intensyon maging ombudsman. Hindi na ba talaga nakakatanggap ng kahihiyan ng mga Pilipino ngayon? Basta maupo sa power. Yung isa naman, na si Abante, talo na nga, siya pa ang pauupuin. Hindi man lang may kahihiya na, teka muna, ayoko umupo. Hindi ako nanalo. Diba? Wala na bang kahihiya ng mga politiko natin? Ganyan na kaiitim ang pagmumuka? I don't think so. Ang termino ng ombudsman Hanggat si Bongbong Marcos ang nakaupo, yung mga makakapalang mukha na politiko, hindi aalis niya sa pwesto. Pinag-resign nga ni Bongbong Marcos kahit na alam naman natin na sarsuela lang yung pagpaparesign di umano ni Marcos sa kanyang mga gabinete. Pero ni-retain din naman niya yung mga nag-file ng resignation. At ang pinili niya lang na talagang tanggapin yung resignation ay yung mga appointee ni Pangulong Duterte. Di ba? Ganyan winawalang hiya ng mga ito yung bansa natin. Dahil alam nila, kaya nilang walang hiyain si Bongbong Marcos, kaya winawalang hiya na rin po ang ating gobyerno. ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno, gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring investigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? Ito yan, okay? Independent ng ombudsman. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hawakan ng kahit na anong legislative, executive, judicial body. No? So, independent sila. Walang control dyan at 7 years. So, anong ibig sabihin yan? Pag naging presidente si BP Sara sa 2028, siya ang ombudsman. At napakakapangyarihan yan sa mga politiko. Yan po ang mag-iimbestiga, siya ang pwedeng magpa-impeach, siya ang pwedeng gumawa ng investigasyon, at pwede rin niyang i-dismiss yung mga ihahain na reklamo sa ombudsman. Ako, as I see it, si Marcos ang
maglalagay sa kanya. At ito po ay sa rekomendasyon ng Judicial and Bar, okay, Council. Pero pag nirekomenda yan ng JBC, si ano maglalagay? Si Marcos. As I understand it, posibleng proteksyon ni Marcos to. Ina-anticipate niya na kung hindi nila mag-grab ang power sa 2028, kakaharap sila ng kaliwat kanang kaso. At pag napuupo si Boying, alam naman natin ang magiging karakas nito. Never nitong kukontrahin si Marcos. Pero ito, fearless forecast lang. Pwedeng mapasama si Marcos once na maupo itong si Boying Remulla kasi nga tablado lagi ito, di ba? So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.